Naranasan mo na bang magkagusto at magmahal? Naranasan mo na bang masaktan at nahihirapan ka ng bumangon? Sigurado akong marami sa atin ang nakaranas ng magmahal sa murang edad. At syempre, naranasan na ring masaktan na kung saan ito ang sumusubok sa ating emosyon at ating isipan. Ang heartbreak ay isang matinding damdamin na madalas na nararanasan ng mga kabataan at kadalasang mahirap itong lampasan. Sa yugtong ito ng buhay, mas matindi ang emosyon dahil ang kabataan ay panahon ng pagbabago at pagkilala sa sarili. Kadalasang may mga hamon ng kabataan sa pamamahala ng emosyon at relasyon dahil sa kanilang murang edad. Kadalasang may mga hamon ng kabataan sa pamamahala ng emosyon at relasyon dahil sa kanilang murang edad. Kaya't mas prone sila sa seryosong mga relasyon na minsan ay humahantong sa mas komplikadong sitwasyon. Kadalasan, nakikita ng mga kabataan ang relasyon bilang bahagi ng kanilang self-discovery o pagbuo ng sariling pagkakakilanlan. Lalo na dahil sa impluwensya ng social media at mga modernong pananaw sa pakikipagrelasyon. Ang heartbreak sa teenage love ay kadalasang dulot ng mataas na inaasahan, kakulangan sa emotional na maturity, pressure mula sa social media at kaibigan, kawalan ng commitment at magkaibang mga layunin. Ang mga ito ay natural na bahagi ng kabataan na nagtuturo ng mahalagang leksyon sa paglaki. Sa buhay ng bawat kabataan, may mga pagkakataong makakaranas tayo ng sakit, lalo na sa mga unang relasyon. Ang heartbreak ay bahagi ng pagdadalaga at pagbibinata, ngunit hindi ito dahilan para mawala ang pagmamahal mo sa sarili. Sa mundong puno ng pressure mula sa mga kaibigan, pamilya at social media, madaling maligaw at maghanap ng halaga sa ibang tao. Ngunit tandaan mo, ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal sa sarili. Huwag mong hahayaang ang sakit ng nakaraan ang magtakda ng iyong halaga. Marami pang tao at pagkakataon ang darating sa buhay mo. Huwag mawawala ng pag-asa at higit sa lahat, huwag kalimutan na laging unahin ang sarili. Ang self-love ay hindi lang tungkol sa mga bagay na makikita sa labas. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa iyong emosyonal, mental at pisikal na kalusugan. Kapag natutunan mong mahalin ang sarili, mas nagiging buo ka at handa ka nang harapin ang mga hamon ng buhay. Huwag kalimutan na, bago ka magbigay ng pagmamahal sa iba, mahalin mo muna ang sarili mo. Sa bawat pagkatalo, may pagkakataong magbago at mag-grow. Ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa loob mo. Sa bawat hakbang, magtiwala ka na ang self-love ay isang patuloy na proseso, isang paglalakbay na magdadala sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa sarili. Huwag mong hayaan na ang mga pagsubok ay magtakda ng iyong halaga. Ikaw ay mahalaga, ikaw ay buo, at ikaw ay karapat-dapat sa pagmamahal. Simulan mo ang iyong pagbabago ngayon. Ipakita sa mundo kung paano mo tunay na minamahal ang sarili mo. Dahil sa huli, ikaw lang ang makapagbibigay ng tunay na halaga sa iyong buhay.